Binabantayang low pressure area na nasa kanluran na nga po ng Luzon, naging tropical depression na tinawag sa local name na Jacinto. Pero gaya ng sinabi ko, halos wala na itong malaking epekto sa bansa. Mga kalat-kalat lamang na pag-ulan ng iral sa kanluran. Pero karamihan sa iba't ibang bahagi ng Nodo Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, makakaranas pa rin ng monsoon trough ni Jacinto na magdala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Nodo Luzon, pababa na yan ng west portions ng Visayas. Nalalabi ng Mindanao, bagamat katamtaman ang lagay ng panahon, isolated na mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang nakataas na forecast. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, August 28, 2025. Ang oras nating boss may umaga, alas 10:57 na o 58 na ng umaga. Kakataas lang, base dito sa ating tropical cyclone monitoring sa dashboard, itong binabantayan nga nating C93W ay tuluyan na itong nagre-intensification. Gaya na ating naunang mga report po, may mga basher pa nga po na sinasabi is nananakot daw ako na hindi na dapat sasabihin na maging bagyo, pero nananakot daw ang inyong lingkod dahil sinasabi ko daw na may maliit na posibilidad pa ito na mag-re-intensification bago umexit ng Philippine Area of Responsibility. Pero gaya ng ating actual na analysis ay nangyari nga po at mula kay Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga, itinaas na nila ito sa local name nga po na Jacinto. At ngayon naman sa ating tropical cyclone sector ay itinaas na rin, bagamat under monsoon depression ito, pero itinaas na rin ang aking tropical cyclone sector biglang tropical depression o monsoon depression na si Jacinto, which is ewan ko na lang kung ano na lang ang magiging response ng ating mga hater na sinasabi na nanakot daw ang inyong lingkod na magiging bagyo pa raw ito pagkalabas sa kanluran ng Luzon. Nangyari naman po. So, paano ngayon yan? Paano nyo ngayon ipapaliwanag sa inyong lingkod, sa mga basher natin na galit sa YouTube channel ko na sinasabi nga po ay masyado daw akong fear-mongering. Which is, ang sabi ko lang naman po, ay may maliit na posibilidad na magiging bagyo ito o magre-intensification, which is ngayong araw ay nangyari naman po talaga dahil lumalabas talaga yun sa ating forecast analysis na ating ginagamit naman talaga. Gumagamit naman po kasi tayo ng mga multi-ensemble at weather forecast na hindi naman natin hinuhulaan yan mga folks, at lumalabas po yan at maging sa inyo po pwede nyo yan makita sa aking webpage ng sarili ninyo, kasi doon nyo po malalaman yan kung yung aking pagre-report, at doon ko rin naman kinukuha lahat ang mga detalye. So paano ngayon yan? Naging bagyong Jacinto na nga po, bago siya umexit ng Philippine Area of Responsibility ay nag-re-intensification mga ito at naging ganap na bagyo. So bahala na po kayo. Ilang beses na po na nade-debunk natin ang ating mga hater. Una, doon pa lamang sa La Nina, na sinasabing nga po daw ay hindi daw po ito magkakaroon ng forecast na magkaka-La Nina. Pero recently naglabas din si Pag-asa na may mga posibilidad nga po na bago matapos ang taon magkakaroon daw tayo ng minor La Nina. So ewan ko na lamang po doon sa mga basher natin, paano nila ngayon yan lulusutan. Samantala sa ating lagay ng panahon ngayong araw ay bagamat hindi na natin masyado ramdam yung epekto nitong si Jacinto, dahil gaya nga po na ating mga report ng mga nakang araw, magre-re-intensification yan pagka malayo na yan sa kalupaan ng kanluran ng bansa. However, hindi pa rin natin maiiwasan yung hatak nito sa habagat na magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi naman sa kabilang na ang Nodo Luzon, pababa na yan ang Mimomoropa at ilang bahagi sa kanlurang bahagi ng Visayas, which is makikita naman ninyo yan sa real-time satellite imagery. So bakit base sa ating Doppler radar dito na ginagamit, halos walang gaanong water vapor pero may mga accumulated na nagge-generate. So mataas pa rin ang forecast natin. Kung titingnan natin yung ating rainfall forecast,
ay magiging mataas po yung accumulation niyan. So, be ready na lamang anytime mga folks. Which is gamit ang ating rain in mean sea level pressure forecast, makikita naman natin yung mga inaasang pag-ulan. Which is i-discuss natin yan maya-mayang konti lamang. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ang ating umiiral. By the way, may mga ilang lightning strikes po na detect ang aking lightning detection system. Bagamat sa baybay nito ng Northeastern Luzon, ingat na lamang dahil isolated at scattered po ang magiging pag-ulan pa rin natin sa maghapon ha. At yung forecast na magiging pag-ulan pa rin sa bansa, mamaya didiscuss po natin yan mga folks. So antay-antay lamang po. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 12:08 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius. Pero kahapon nakapagtala kami ng medyo tumataas-taas na rin at air temperature na 31.3 degrees Celsius kahapon, ito ng tanghaling tapat pa rin at 12:07 PM. Kaya ang ating naging heat index kahapon, kung titingnan natin, bahagya rin itong tumaas sa 41.6 degrees Celsius. At since magiging katamtaman na halos karamihan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pero yung overcast kasi medyo mataas pa rin, so double check natin ang magiging lagay ng heat index natin. As of 8:29 AM sa aking weather station, 36.3 degrees Celsius na po yung aming heat index sa Caloocan. Pero sa forecast, ayon dito, ay as of 11 o'clock ay nasa 42 degrees Celsius daw ang expected na magiging maximum heat index namin, base na rin sa forecast ngayong umaga. Base yan sa August average na 81% humidity. So kitang-kita naman natin na pinakamataas na yan ngayong araw na expected sin namin sa maghapon, pero malinaw lamang na medyo mababa pa rin na maituturing ito dahil medyo gloomy nga po ang ating maghapon pa rin dito sa Metro Manila. Malamang sa iba't ibang karatig na rin ng bansa, except na lamang doon sa bandang kanluran na medyo mataas-taas pa rin po ha. So kung double check natin ng ating selected areas na heat index forecast mula sa Ilocos Norte, makikita natin medyo tumataas-taas na rin. Ngayon 40 degrees Celsius na at maximum to 41 degrees Celsius mamayang alas 12, dire-diretso na hanggang alas 3 daw ng hapon dyan sa Ilocos Norte. So bahagya na rin tumataas ng konti yung kanilang heat index, ibig sabihin lamang medyo nagmo-moderate ang panahon. Sa may bandang Tuguegarao naman sa Cagayan Valley ay manatiling mababa pa rin yung kanilang heat index. So ibig sabihin lang ay patuloy pa rin na overcast and gloomy ang paligid. Sa Santiago Isabela naman, kung double check natin ay ganun din. Medyo overcast and gloomy pa rin, kaya makikita nyo medyo mababa pa rin ang heat index. So medyo good news pa rin yan. Sa may bandang Dagupan, kung double check natin dito bahagyang mataas. 40 degrees Celsius din, halos kapareho sa amin sa Caloocan. Hanggang 41 degrees Celsius ang highest nila ngayong maghapon. Mamayang 12 hanggang alauna daw yan ng hapon. Pero may tuturing na medyo manageable yan despite na extreme caution po ang indication. So malinaw lamang na mukhang magpapatuloy pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa kanluran dyan sa kanila sa Dagupan. Kabilang na ang buong Ilocos Sur or Ilocos Norte hanggang sa buong kanluran nga po ng Zambales ngayong araw. Dito naman sa bandang Batangas, double check din natin ay kung titingnan natin sa area ay medyo manageable din. 40 degrees Celsius lang ang pinakamataas sila maghapon, and the rest mabababa na. So may mga inaasahan pa rin na kalat-kalat na pag-ulan. So double check din natin sa may bandang San Jose Occidental Mindoro, mababa rin. So mukhang gloomy rin sa kanila, lalo na sa Palawan, sigurado po yan mababa din. Dito naman sa may bandang Cebu, double check natin kung tumataas na rin. Yes, bahagyang tumataas na po at 39 degrees Celsius po ang pinaka-highest heat index sa kanila. Although mababa itong maituturing na extreme caution, medyo manageable na sa katawan yan dyan sa Central Visayas po. Medyo manageable na po kahit papaano yung alinsangan dyan dahil medyo nagmo-moderate ng panahon sa kanila. Sa Mindanao naman, double check natin, mukhang may pag-ulan sa kanilang konti pero maya-maya magmo-moderate po ang panahon. So makikita natin dito, hindi aabot ng 40 degrees. Ibig sabihin lamang ay mukhang patuloy na overcast and gloomy ang inyong maghapon sa Mindanao, maging sa buong Davao region. So expected natin sa may bandang Zamboanga Peninsula ay ganun din ang kanilang manageable na heat index. Although bahagyang tumaas ng konti, hanggang 38 degrees Celsius po ang pinakamataas sa Zamboanga Peninsula. Mamayang alas 12, dire-diretso na hanggang alas 3 daw ng hapon yan. Bahagya lamang pero manageable yan kung may tuturing. Kasi yung katawan natin, kaya pa rin nating i-sustain yung ganyang kataas na heat index. Wag lang pumalo ng 43, ganyan. Hanggang 43, 45 degrees Celsius onwards. Yan, medyo abnormal na sa pakiramdam na ng katawan natin yan sa Pilipinas. Ayan.
Pero sa mga foreigner, kung hindi ako nagkakamali, yung ganyang kataas, maalinsangan na raw sa pakiramdam nila yan. Well, may mga ibang foreigner kasi hindi sila adapted sa ganitong klima, lalo na sa tropical Pacific o sa tropical islands gaya ng Pilipinas, na kaya nating manage o kayang i-manage ang katawan natin kahit na umabot sa 40 degrees Celsius po yung heat index. Pero sa foreigner, napakamaalinsangan na raw para sa kanila yan. So, yun lamang po ang ating analysis ngayon. Medyo manageable naman yung ating heat index. Samantala, kalabas lang ng rainfall advisory, care of Pag-asa sa data feed natin sa dashboard. Makikitang nakataas sa Northern Luzon po ang advisory niyan. So, halos buong Northern Luzon na po yan. Mula sa Central Luzon po, kasama na ang Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, yan, Cagayan Valley, yan, buong Cagayan Valley na yun, Quirino, Aurora, Mountain Province, halos lahat ng buong Northern Luzon ay nakataas po ang rainfall advisory sa kanila. Malamang 2 to 3 hours daw ang nakataas sa kanilang monitoring, so expected po at magdadala lamang ng payong anytime dahil kaya na ating mga report mga nakarang araw ay patuloy pa rin tayong makakaranas po ng mga kalat-kalat na pagulan dahil medyo accumulated pa rin yung ating rainfall. Alalahanin nyo, dito sa ating rain and mean sea level pressure natin, makikita nyo mataas din ang forecast, which is i-discuss natin yan maya-mayang konti. Kung tatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, nangunguna naman ang hinatuan sa may medyo maalinsangan na air temperature na 33.7 degrees Celsius. Sa Baguio, medyo tumaas ng konti yung lowest nila na 17.8 degrees Celsius po. Ang lowest temperature sa Baguio at sa Inulo naman ng Coron, Palawan ay nakaranas sila ng 75 mm na total rainfall. Sa amin sa Caloocan kahapon ay 14.4 mm ang naging total rainfall namin sa Caloocan. So madalas maambon lamang at light to moderate lamang ang madalas na naging buo sa amin maghapon kahapon. So in 7 days nakaka 116.4 mm na po kami, or total of 370.8 mm ang August rainfall namin, na kulang pa rin ng mahigit sa 100 mm from different average rainfall namin na 472.6 dapat yung average August total rainfall sa amin sa Caloocan. Outside humidity, medyo katamtaman na tayo, 77%, at bubaba ito ng 2% since last hour. So mukhang unti-unti makakaramdam na tayo ng unti-unting hot humid anytime. At sa ating atmospheric pressure, mababa pa rin at 1,500 hectopascals. So, nadedetect pa rin yung presensya ni Jacinto. Kasi nga po, lumakas yung kanyang monsoon depression at naging isang ganap na nga po talaga ito na bagyo na. And steady ito since last hour at sa ating high tide and low tide status, pa-high tide pa lamang po tayo. May mahigit 2 hours pa to maximum high tide. Well, tingnan natin kung lalagpas ito ng 1 meters yung sea level. Kung titingnan natin dito, pinakamataas na 0.8 meters. Mamayang alas 12 bago mag 1 o'clock mamayang hapon. So ibig sabihin lamang nito hindi ganoon kataas ang sea level natin ngayong araw. At kung titingnan natin yung sea level and wave height, makikita natin medyo maalon po dito sa may bandang West Philippine Sea po. Kabilang na sa buong Palawan, sa Kanluran hanggang Kalayaan, Cupop Island. Umaabot ng 1.24 meters po yung alon. So 124 to 125 meters po. Kaya medyo refrain muna sa mga malilit natin mga isda. Medyo delikado pong pumalaot ngayong araw sa kanluran ng Luzon hanggang dyan sa may bandang Mimaropa nga po. Pero sa may bandang extreme Northern Luzon, medyo delikado rin. Within 24 hours po, umaabot po sa 1.25 meters po ang taas ng alon dyan. So delikado pong pumalaot dahil nga po sa paglakas nga rin itong si tropical depression o monsoon depression na si Jacinto. So papalakasin kasi nito yung habagat, mag-a-amplify yan sa dala po din ng alon dyan sa kanluran. Pero sa silangan naman ng bansa, mukhang okay naman. Ingat nga lang do sa monsoon trough din na mahahatak ng bagyo, at yung monsoon trough nito ay maaaring magtaas ng gale force wind sa silangan na magdadala po ng malakas na bugso ng hangin dyan sa silangan at magdadala rin ng medyo mataas na swelling ng alon. So medyo alalay na lamang po sa mga nasa kanlurang baybayin ng bansa na papalaot ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:10 PM. At ang moonrise, kaka-moonrise lamang nitong 9:36 AM, yung 21% illuminated na po na waxing crescent. Kung sisilipin nasa elevation of 25 degrees na yung moon elevation. So kaka-moonrise lamang. Mamayang bago lumubog yung haring araw, matatanaw nyo na po yan yung waxing crescent niya mamaya.
Sa atin namang local weather outlook para ngayong Thursday at this coming Friday ay magiging partly cloudy pa rin natin maghapon at mga localized thunderstorms muli ang aasahan natin ha, dahil sa epekto pa rin ng habagat lalo na dito sa Metro Manila at ilang karating ng kanluran ng bansa. Bukas ay iiral din ang maulap na panahon at kasama din ang mga localized thunderstorms pagsapit madalas sa hapon o sa gabi. Ang tsansa na pag-ulan yan bukas ay 97%. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. At base na rin sa local weather advisory natin, although 3 o'clock pa ito, hindi pa ito nakataas sa data pinipag-asa, pero namataan nila ang low pressure area na ngayon ay naging Jacinto na nga po, na namataan nila sa 435 km west of Sangley Point, Cavite na po ito. Kung ngayon, kung titignan natin yan sa pinaka-actual ng tropical cyclone sector, bandang southwest location na po ito. Malapit na siya lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Siguro ngayong araw po, maghapon siguro, ay expected na natin yan na i-exit na yan ng Philippine Area of Responsibility. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan na ito na kaulapan pa rin sa bandang extreme Northern Luzon. Makikita po natin ang kalat na pag-ulan ngayon umiiral sa Cagayan Valley. Sakop po ang Tuguegarao, Ilagan, Isabela hanggang Quirino ay nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-kalat na mga moderate to some heavy rain showers po. At kung heavy rain ang pag-uusapan, malawakan po ang heavy rain potential na umiiral ngayon sa Cagayan Valley. So ingat po sa mga posibleng pagbaha po. At sa the rest ng Northern Luzon, kabilang na ang dulo ng Cagayan, ilang bahagi na Ilocos Norte, yan, Apayao, Abra, ilang portions sa Mountain Province, overcasting gloomy kayo dyan. So expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan maging sa Ifugao, pababa na yan ng bandang Benguet, Nueva Vizcaya po. Actually, nakataas na nga po yung rainfall advisory dyan. Kabilang na ang Ilocos Sur, the rest ng La Union hanggang Pangasinan po. Overcasting gloomy po tayo dyan. So expected pa rin ang mga kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms. Yan, maulap pa rin ang paligid dyan at very gloomy pa rin ang paligid hanggang sa San Jose, ng Nueva Ecija, Tarlac, and the rest ng Zambales, kasama na ang Olongapo, Angeles, Pampanga, pababa na yun ng bandang Gaban, San Fernando, Baliwag, so halos buong Bulacan, kabilang na rin ang Metro Manila pa rin. Na makakaranas na medyo maulap na yung papawirin at asahan pa rin ang mga isolated cases of rain showers and localized thunderstorms sa maghapon po. At maging sa ilang bahagi ng Calabarzon, yan, medyo inulan-ulan dyan sa may bandang Tagaytay or bandang Lipa, yan, sa Batangas. Bagamat pabugso-bugso ang buhos ng ulan, ay importante ang payong sa maghapon mga folks. Sa buong Mimaropa, well, asahan natin ang malawakang ulan. Busod pa rin ang umiiral na habagat at sa paghatak nga po sa ating habagat dahil nga po sa presensya ni Jacinto dito sa kanluran ay expected po ang mga moderate to heavy rain showers po ang iiral dyan. Ayan, kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery. Kung gagamitin natin ang GK2A ay makikita po natin ang malawakan na moderate to heavy rain showers sa rest ng bandang Palawan. Maging sa bandang El Nido, Coron, at ilang bahagi dyan sa may bandang Oriental Occidental Mindoro. Bagamat mas madalas nagiging moderate o maulap ang paligid sa Mindoro, hindi kayo makakaligtas sa mga kalat-kalat pag-ulan. Lalo na sa katimugang bahagi ng Magsaysay ng San Jose, Occidental Mindoro, at dito naman sa may bandang Mansalay, Rojas, hanggang Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Rest ng Bicol region, well, overcasting gloomy rin tayo dyan. So, expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog po ang umiiral. Gamit din ang ating Himawari satellite ay makikita po ang mga ilang light to moderate showers na umiiral dyan sa baba ng Camarines Sur, ilang bahagi ng Iriga, Legazpi, Catanduanes, at ilang bahagi dyan sa may bandang Albay at Sorsogon. Importante po ang payo ngayong araw dahil patuloy pa rin tayo magiging maulap ang hipapawirin at mga kalat-kalat pa rin ang pag-ulan, kabilang na ang buong Southern Luzon po. Yan, kasama na ang Marinduque, ang bahagi ng Romblon, yan, may mga light to some moderate ang umiiral, medyo bugsuan din ang buhos, kabilang na ang Masbate at Burias Island. Sa kanluran ng Visayas, asahan natin ang epekto po ng habagat na umiiral dyan ngayon, maging sa kanluran ng Antique hanggang Aklan, so almost buong Panay Island, kasama na ang Capiz, Iloilo,
hanggang Guimaras na po yan. Pagtawid naman ng bandang Bacolod sa Negros Occidental, magiging maulap din, medyo partly cloudy to sa mostly cloudy, at pagbaba dito sa may bandang Himamaylan hanggang Kabangkalan at Sipalay, asahan din ng mga ilang kalatkat na moderate and some heavy rain showers, patawid ng Bayawan hanggang Dumaguete ng Negros Oriental po. Dagamat, magiging maulap po ang buong Central Visayas, maging dyan sa may bandang Cebu at Siquijor at Bohol, asahan pa rin ng mga kalat-kalat na mga scattered rain showers sa maghapon po dahil sa umiiral pa rin na bahagyang southwesterlies dyan. Yung monsoon trough naman, halos manipis na masyado dyan sa may bandang gitnang Visayas at eastern portions ng Visayas. So may mga ilang monsoon trough pa rin na medyo maiira dyan, bagamat sobrang layo na. So yung sepesap na lamang kadalasan ang magpapaulan dyan sa may bandang silangan nga pong bahagi ng bansa natin, mula dyan sa bahagi ng northeastern Luzon. So rest ng eastern Visayas na nabanggit natin kanina, asahan ang medyo katamtaman pero gloomy po ang paligid, so expected pa rin mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So pagsapit naman sa Mindanao, ang northern Mindanao, lalo na di sa may bandang Surigao del Norte at ilang isla ng Dinagat at Siargao Island, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan dyan. Although ang halos buong Mindanao medyo nagmo-moderate tayo, pero overcast pa rin ang inyong paligid, so medyo nakakulimlim pa rin ang paligid ninyo dyan. Then medyo may umiiral pa rin na embedded na southwesterlies dyan, pero asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat, pagpagkulog, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Ganon din sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, although medyo moderate muna kayo dyan so hindi mawala ang gloomy at kalat-kalat din na pag-ulan sa maghapon. Sa Sorsogon and the rest ng Davao Region, magiging overcast and gloomy kayo dyan. Makikita po halos hindi gaano na anigan ng kaulapan ang paligid ng Davao Region. However, ay makikita natin ang gloomy na paligid, ayan so medyo gloomy at overcast ang paligid, so hindi mawawala ang mga tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa buong Davao Region na po yan Sorsogon at Central ng Mindanao. So very generalize lang natin dahil kitang-kita naman halos hindi gaano naaanigan ng sepestrap ang halos 90% ng buong Mindanao, except na lamang dito sa may bandang Surigao del Norte nga po na binanggit natin, or bandang Caraga area. So generally ang buong bansa masyadong overcast po ang paligid natin. Expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa kanluran nga po ng bansa na kung saan ay nandyan pa rin ang hatak sa ating habagat, na kung saan nag-intensify pa nga itong si Jacinto. Anyway, sa magiging rain and mean sea level forecast natin, mula ngayong umaga ay makikitaan po natin dito is yung magiging pag-ulan nga po ay aasahan natin magiging pag-ulan dito sa may bandang kaluran ng bansa natin. Nabanggit na natin sa west portions ng Visayas at Mimaropa. Sa bahagi po ng Luzon, medyo at least nagmo-moderate kasama ang Metro Manila, which is nangyayari naman po ngayong umaga. Medyo okay naman po sa bandang Metro Manila. Pero sa may bandang eastern part ng Luzon, at least mga light to sa moderate rain showers ang mga ulan ang iiral dyan. Sa Mindanao, hindi rin masyado, may mga ilang isolated lamang na pag-ulan sa may bandang northeastern ng Mindanao, sa Surigao region, ayan at ilang bahagi ng northern part ng Mindanao. Mga light to moderate lamang ang nakikitaan natin dito. Pagsapit ng bandang 2 o'clock, mamayang hapon po, yan, 2 PM po yan, ito po yan at least actual ito mula sa data feed ng ECMWF. Pagsapit po ng bandang hapon, well, mukhang light to moderate lamang ang iiral dahil nga po yung si Jacinto malayo-layo na rin at yung hatak sa habagat kasi medyo sasama muna yan kay Jacinto. So unti-unti lumalayo na naman yung boundary ng habagat dito sa kanluran. Pero patuloy pa rin tayong uulan rin sa hapon, pero makikita natin mga light to moderate showers lamang ang inaasahang pag-ulan. Ganon din sa may bandang Southern Luzon at Eastern Visayas. Sa Mindanao, halos moderate lamang ang panahon, halos isolated lamang ang magiging pag-ulan. Napakababa ng tsansa. However, within 48 hours o 24 hours, may lumalapit na naman na cluster dito ng kaulapan na may dalang ulan. Dito mukhang nagbibuild up na po yung posibleng shallow trap dito. Well, titingnan natin yan at pagsapit po bandang gabi po, ay makikita natin na magiging maulan po ang ating gabi. Kabilang na ang kalurang bahagi ng Visayas at Mimaropa, kabilang din ang Northern Luzon at Metro Manila. Although madalas light to moderate showers lamang ang iiral. Moderate to heavy rains dito sa baba ng kanluran ng Visayas
at eastern part ng Visayas na medyo clusterized po. So medyo concentrated ang pag-ulan sa inyo sa bandang Mimaropa po at Visayas. Bagamat sa Luzon medyo uulanin din, pero at least light to moderate showers kabilang na ang Metro Manila sa tsansa ng uulanin. So malinaw yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector na yung binamatayin nga natin mula kahapon na maghapon na natiling low pressure area o invest. Pero ngayon lamang ay ayon sa ating analysis din kahapon, expected nga po bago umexit nga talaga ito ng Philippine Area of Responsibility ay magkakaroon ng re-intensification at reorganized development, which is kaninang umaga nga po. At ngayon lamang sa aking tropical cyclone sector, tinaas na ito sa tropical depression o monsoon depression mula sa aking tropical cyclone sector. Na 8 o'clock naman, tinaas na yan ni Pag-asa as Tropical Depression Jacinto, pero sa aking tropical cyclone sector as of 10:47 a.m. doon pa lamang ito itinaas ng aking tropical cyclone sector in 1 minute average as Jacinto. Dahil pumalo na nga po ito sa 44 kilometers per hour o 4.5 kilometers per hour, 44.5 kilometers per hour po. So yung kanyang 10-minute average, makikita nyo po as of 11:45 a.m. ngayon o kanina ay nasa 46 km per hour na po ito at bugsong umaabot ng 60 km per hour. At napakabagal ng kanyang paggalaw pahilagang kanluran sa 9 km an hour lamang, kaya mula pa kagabi halos nariyan lamang siya sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung susukatin natin ngayon, as of 11:45 a.m. yung current location nito, ang magiging reference point natin na nito is bandang siguro bandang Olongapo. Pagitan kasi ito ng bandang Tagaytay, or magiging reference point natin siguro ang Maribeles Bataan na lang. Yan. Mula sa Maribeles Bataan, ang layo nito ngayon ay nasa 504 km west ng Maribeles Bataan. Yan po yung distansya niya. Mula sa Maribeles Bataan po ito, yung aking reference point mula sa sentro nitong si Jacinto nga po. Yan po ang layo niya. Halos palabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya lang, naglaro pa ito sa boundary ng PAR. Kung titingnan ninyo, kagabi, mga 7:15 a.m., halos exit na ito ng PAR. And then bigla itong nag-jolt back ng buong gabi hanggang madaling araw po. Medyo bumaba pa po yung galaw niya. Nag-southward pa siya. And then, nagsimula uli itong kumanluran since nitong bandang mga 9:30 a.m. na nga po. And then, kasalukuyan po, medyo pa southwestward po ang galaw nito sa ngayon. So, medyo very erratic yung galaw niya. At mapapansin ninyo, napakabagal lang pagkilos niya at 9 km an hour po ang kilos niya. Pa southwest po ang kasalukuyan nitong galaw. So, medyo erratic nga po ang galaw. At nung nakarang araw ng report ko, lagi ko na pong sinasabi na erratic po ang nagiging development at kilos nitong si 90TW nga po. At dahil po erratic at makikita natin yung circulation niya, kung mapansin niyo po, napaka-broad ng kanyang circulation. Yan, napaka-broad. Yan, ibig sabihin medyo malawak yung kanyang outer circulation, pero at least dito medyo organized na nga po siya. Medyo organized ng kanyang circulation na. Yan. And then makikita niyo po na ito'y pakilos na siya, pahilagang kanluran na. Medyo nag-northwest na po yung galaw niya. Yan. So, hindi talaga ma-determine na eksakto ng satellite ma-pinpoint yung pinakagitna niya. Kaya mapapansin niyo medyo erratic din yung kanyang pagkilos. Pero ang malinaw lamang dito, naging tropical depression nga po siya, which is na-debunk na naman natin yung mga basher natin na fear-mongering daw ang aking pagre-report. Well, paano magiging fear-mongering kung talaga namang naging ganap na bagyo ulito o nagre-intensification bago umexit ng PAR? At mula sa ating tropical cyclone track combination, kung titingnan natin mula sa data feed ni Pag-asa, yan, kaninang 8 o'clock a.m. nila ito itinaas. Ayan, punta tayo sa pinaka-track field ng data feed ng aking tropical cyclone sector under Pag-asa section. Makikita po natin dito is 8 o'clock a.m. itinaas nila ito as tropical depression Jacinto.
Malinaw naman po yan. And then northwestward po ang kilos nito, which is nakita na natin sa satellite imagery. Pero base dito, 8 o'clock PM o mamayang gabi pa po, exit daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero again, depende yan sa movement speed niya, ha. Baka mamaya-maya biglang bumilis po yung kanyang movement speed. So maaring magiging mas maaga po ang pag-exit niya ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o bago mag alas 8 ng gabi. Depende pa rin yan. Pero base sa current extended track forecast, mga bandang alas 8 po ito exit ng Philippine Area of Responsibility. At ayon sa magiging extended forecast niya ay kikilos ito pa west-northwestward hanggang kinabukasan na po yan ng umaga ng 29 ng August 29. Bukas po yan ng Friday. So mamayang gabi po ini-expect daw na ito ay exit ng Philippine Area of Responsibility ayon sa data feed ni Pag-asa. Yan, ganyan po yung magiging track niya. Yan. So sa mga nalilito pa rin kung paano gamitin ito, ha, ito mayroon tayong tatlong section, i-click nyo lamang po. Yung combined, ito po yung multi-ensemble ng tatlong weather agency ng Japan Meteorological Agency, Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. Magkakasama sila para ma-determine natin yung mas closest accuracy ng forecast track. Pero kung gusto nyo individual, pwede nyo pong maselect yan base sa weather agencies. Yan. Since active ngayon si Pag-asa, wala pa tayong data feed kay Joint Typhoon Weather Center at JMA dahil wala pa tayong latest data feed mula kay Japan Meteorological Agency. Kay Pag-asa pa lamang po. So makikita lang natin yung track ng kay Pag-asa ay ganito ang magiging forecast track niya. At makikita nyo rin yan sa nilabas na nga ni Pag-asa mula kaninang umaga. Yan. Since wala pong forecast ensemble dahil nauna nga pong naglalabas ng data si Pag-asa, kaya ang meron lang tayong data feed ay kay Pag-asa lamang yung forecast track. So yan daw po ang ini-expect niyang kikilos pa north o west-northwestward din ang kilos. So mukhang halos laging binabagyo, ha, ang paligid na ito ng Vietnam, Hainan, China, ha. Dahil ilang nakaraang linggo lagi pong binabalandran ng bagyo itong area na ito diyan sa may banang south of China. Lagi silang tinatamaan ng bagyo, ha, na, mula nung mga nakaraang nabuo itong sila Bising. Yan, hanggang kay Isang. Laging dyan po bumabalandra yung bagyo at sila ang nakakaranas ng mas malakas na bagyo kumpara sa atin sa Pilipinas na hindi naman tayo nakakaranas kahit papaano ng direct landfall na malakas na kategory ng bagyo. So yan po yung kasalukuyan ng analysis, and so far wala tayong tropical cyclone forecast error para kay Jacinto. At mula sa ating satellite imagery na floater ay napaka broad po ng kanyang circulation. Ayan, pero dahil medyo organized na nga po yan, anytime lalabas na yan sa ating yung mga ibang mga weather agencies. Malamang susunod na yan. Yan, mula kay Joint Typhoon Weather Center. Sa ngayon si Pag-asa pa lang kasi ang naglalabas. Yun na po yung pinaka-analysis natin. At again, yung epekto nito ay hindi naman gaano makaka-apekto masyado sa bansa. Yung hatak lamang ng habagat dito sa kanluran ang magpapaulan, lalo na sa buong Mimaropa area at ilang bahagi ng kanluran ng Luzon at kanluran ng Visayas. Ayan, dahil po yung pag-iral pa rin ng habagat. Lalo na't pina-enhance pa nitong sirkulasyon ni Jacinto. Pero generally, yung cyclonic effect niya ay halos hindi na natin yan mararamdaman. Samantala ay base na rin sa ating mga naunang report po at mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring nga po, at kung nasundan nyo po yung aking mga naunang report at mula kahapon at kagabi na pinost natin, ay meron nga po tayong inaasahan na meron pa rin susunod na mga invest or tropical wave na mamomonitor natin sa silangan ng bansa. Mula sa mga computer models, mula ka GFS, makikita natin dito, medyo tropical wave lamang nakikitaan natin na medyo lalapit na naman dito sa may bandang silangan ng Eastern Visayas at Mindanao. Ayan, medyo tropical wave. Kay ECMWF, tropical wave din nakikitaan natin. So, napaka-disorganized at erratic pa yung forecast nila sa mga computer model nila. Pero kay NAVGEM, mas aggressive, makikita po natin ay itong isang bagong binabantay natin. Malamang by second week na nga po ito. Or nitong first week po. Dahil mayroon nga po tayong binabantay na dito na convergence at kung magkakaroon ng improved development ito, tatawirin muna nito ang Northern Mariana Islands
And then mula sa kanluran yan ay kikilos. Ang kagandahan nga lang po na ito, gaya ng aking report nung nakarang araw, wala itong magiging malaking significant impact sa bansa dahil pa-northwestward ang magiging kilos nito. However, may chance pa rin itong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na to kung magiging isang aktibong low pressure ha. Dahil mula sa ating global spectral model ay makikita natin yung medyo mayroong magkakaroon ng parang gyre circulation dito. So napaka-erratic pa. Ang malinaw lamang yung manggagaling sa Guam ang nakikita natin na hihilagang kanluran at may posibilidad pa nga itong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung natatandaan ninyo, nung isang araw at kahapon, nag-report tayo ang forecast track natin yan mula kahapon hanggang September 2 o 3 yung extended forecast natin dyan. At mula rito, medyo meron ding surface trap na mabubuo daw dito sa membanang silangan ng Visayas. Ayon yan sa global spectral model. Well, kung titingnan kasi natin ay dito medyo erratic pa yung forecast at mukhang magsasanib pa itong dito sa isang low pressure area na binabantay natin kung sakali man na mag-positive. Ito naman, napaka-shallow pa, so hindi natin ma-determine at mula sa West Pacific Basin sa ngayon ay ang nakikitaan lamang natin ito, yung isa. Yan. Ito yung ipopost natin at isang araw ko pa natin binabanggit ito. Yan, kikilos yan pa northwest o west-northwestward. Yan, magwe-west-northwestward muna sa sabay bandang Guam. And then, pagka west-northwestward niya, magno-northwestward ito pa ganyan. So, yung boundary ng PAR, maaari pa itong pumasok ng ating PAR dito. So, yung forecast nga po dyan until September 2 po yan o September 3 at depende sa movement speed nitong isang bago na namang shallow trap nito. At maaari nga itong maging invest dahil base dito sa ating tropical cyclone probability, yung kanyang VOR-CCC, medyo tumataas na rin. At yung isa rito sa may bandang southeast ng Guam. Yan. At sa ating convergence, medyo favorable na nga po yung nandito, malapit sa may bansang silangan ng Mindanao. At yung isa, medyo possibly pa lamang. Yan. Medyo tumataas po yung probability maging ng kanyang horizontal anomaly. So, kung titingnan natin yung mean sea level pressure sa tropical cyclone mean sea level pressure rather, makikita natin napaka-erratic nung binabantay na ito na shallow trap dito. Pero pinakita na natin sa tropical cyclone probability nga po, meron tayong dalawa na posibilidad na magkakaroon tayo ng panibagong binabantayang low pressure area. Dito nga po sa may bandang Guam, pero pa northwestward po ang kilos nito, so walang magiging direct impact sa bansa. Magiging concern lamang siguro natin ay yung mahahatak nito sa bagat, depende sa pag-intensify nitong low pressure area. Pero kung mananatiling invest yan hanggang September 2, halos hindi natin ramdam yung magiging significant impact nito. Kung sakaling maging si 94W ha. Anyways, yung meron nga pong possible na merong shallow trap dito, so posible pa rin may mauuna bago dito kay 94W just in case. So, abang-abang na lamang po dahil napaka-erratic pa ng forecast sa ngayon. Dahil hindi pa magkakatugma yung mga forecast ng ating mga computer agencies ng GFS, ECMWF, APNAP, GEM. Ang malinaw lamang dito ay posibleng nga pong mayroong mabuo nga pong shallow trap dito sa may bandang silangan ng Mindanao na lalapit dito sa may bandang Eastern Visayas. Ayan o. So, yun lamang po ang makikita natin at mula sa pinaka-tropical storm probability natin ng first week ay ganito po ang magiging analysis na may posible pa rin o may maliit na posibilidad na may low pressure area tayong mabubuo this week. And then by second week nga po by September 1. Between September 1 to September 8 po ito ay pinakita na rin natin na mayroong posibleng may susunod na bagong low pressure area na mabubuo po yan. Base na rin sa subseasonal range. Long range forecast po ito kaya hindi 100% na mangyayari po yung forecast na yan. Ito naman yung isa, manggagaling siya sa kanluran ng Guam, then kikilos po ito pahilagang kanluran na makakapasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Either September 2 po yan o September 3, pwede pa yan pumasok. And then mataas po yung kanyang probability na 60 to 70%.
So magkakaroon pa rin tayo ng mga posibleng mga kalat katapag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon po yan. Kahit na hindi natin masyado mararamdaman yung cyclonic effect nitong kung sakaling maging low pressure area ito o invest. So tingnan na lamang po natin ha. Within this week daw po yan hanggang second week. Yan. Ito kasing this week po hanggang September 1 ay napaka-erratic pa nung forecast niya. Ito kasi si 90TW, nakatawid na kasi siya, nasa kanluran na. So, expected, iba na po yung lalabas na magiging forecast niya. Yan. Hanggang September 1 po yan, yung first week at yung second week nga po ay malamang ito na nga po. Posibleng si 94W yan kung walang mas mauuna sa kanya. Which is, lumalabas naman dito sa ating wind and speed direction po. Ayan o. So, hanggang huling araw po yan ng August 30, medyo mayroong shallow trap dito sa silangan ng Mindanao. Tingnan natin yan kung mauuna yan kesa dito sa may bandang Guam. Yan ha, medyo dalawa po yung tinitingnan nating angulo dito na posibleng may mabuo. So, mga huling araw na po yan ng August, this coming weekend po, magkakaalaman. Kasi medyo lalapit dito sa may bandang Bicol region na naman. Pagpasok po yan ng September 1. Then September 2 naman, ito namang isa na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan, kaso napaka-erratic din at napaka-shallow din ng kanyang circulation. At wala nga po dito is sa ngayon, si 93W pa lamang yung aggressive na nakikitaan natin. Ang kagandahan lang, pa-exit na siya ng PAR ngayong araw. Yan, at yung maaring sumunod sa kanya ay titingnan nating maigi rito. At least tumataas na sa at least hanggang moderate yung kanyang vorticity. Yung convergence medyo mataas na rin. Tapos yung nauna, ang susunod sa kanya na lalapit dito sa bandang Guam, nasa under favorable pa lamang. Medyo favorable na rin maikong-consider ito. Yan. Para sa mas malinaw na detalye, gamit ang ating convergence analysis. Medyo mataas na rin kasi yung convergence analysis dito. Ayan o. Mataas na. Ayun, mayroon pang isa. Nagkakaroon na naman ng mataas na convergence dito. Yan, malamang ito yung lalapit sa may bandang Guam po. Yan. Pero yung dito sa may bandang eastern part ng Mindanao, halos hindi masyado nakikitaan o halos hindi halata. Pero may circulation siya, at least mga 18 km an hour to 22 km per hour. Pero napaka-scattered ng kanyang trough circulation dito. So, yun lamang ang pinaka-analysis natin ngayon at magpo-post po tayo sa ating Facebook page. Ipo-post natin to, yung latest convergence output para meron tayong latest update para sa mga susunod dito na manggagaling nga po sa may bandang Mariana Islands muna. And then this whole weekdays, lalapit po yan sa may bandang Guam ha. Kung hindi man ito ang magbubuo, maaring magkaroon na accumulate dito dahil medyo may mga favorable din dito sa may bandang paligid ng Guam. So, napaka-erratic pa rin ng forecast na ito. Hindi pa natin talaga ma-pinpoint yung dalawang ito kung talagang mabubuo sa ngayon. Sa ulat Indol, magiging katahimik naman po yung nadetect na aking seismograph. So, walang masyado tayong nadetect dito. Medyo tahimik. Pero kung titingnan natin sa data feed ng short period ng PHIVOX, mula kanina ay mukhang puro minor earthquakes lang din ang nakikitaan natin dito. Walang magnitude 4 na naitala so far. Pero marami-rami na kaagad. So bibilangin na natin yung total earthquakes since wala tayong gaanong malakas-lakas na pagyanig ang nadedetect. Yan, i-load natin yung historical earthquake for the month of August. Nasa total of 875 earthquakes na po tayo. 843 sa magnitude 2.0 pataas. 31 sa magnitude 4 pataas at nanatiling dalawang ating magnitude 5.0 pataas. So, lalo po tayong maging alisto at mag-iingat po nga folks dahil napakatipid pa rin sa pagyayinig ang hilagang bahagi ng bansa, lalo na dito sa Luzon. Medyo tipid pa rin sa mga magnitude 4 to magnitude 5 ang mga pagyayinig. Ang madalas na medyo crucial ang mga pagyayinig dito sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao pa rin. Pinakamarami pa rin yung cluster dito sa may Mindanao. Yan, more than 421 earthquakes na po ito. Hindi kagaya sa may bandang Luzon, around 121 plus lamang ang total earthquakes. So, yun lamang po magiging report natin. Magiging mas alisto pa rin po tayo mga folks ha. At mukhang marami kagad ang nadagdagan sa ating total earthquakes ngayong taon. Nasa 11,399 total earthquakes na tayo.
since January ngayong taon hanggang kasalukuyang araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, August 28, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, August 28, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalyin gusto malaman na hindi natin naisama sa ating report ngayong umaga o actually ngayong tanghaling tapat na nga po, although magiging overcast ng gloomy sa maghapon at kalat-kalat pa rin ng pag-ulan ang iiral maging sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa data feed na aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.